Kaya yun ang gusto natin malaman kung sino talaga ang may kagagawan doon sa Ghost. Yun nga po, Your Honor, ang pinagtataka ko rin kasi very timely kung kailan po siya lumipat kung kailan po siya na-promote at saka naman po nagka-problema tong ganito. Dati naman po, mula 2019, wala pong nagiging issue na ganyan. Yun lang po, Your Honor. That's all, Mr. Chair. Thank you. For the information of Senator Marcoleta, we have suspended the 5-minute rule as well as yung intervention na one follow-up question. So you're Mr. next. Chairman, You can take all the time that you need. Mr. Chairman, just an administrative matter before. Yes, Senator Pangilinan. Yes, considering that Undersecretary Bernardo had been mentioned earlier and that he had been invited to attend today and he is absent, he was subpoenaed today. For your information, he will attend on Thursday. Oh, so there is already information that he will. Yes. So no need to have him He show cause. submitted a draft affidavit and he promised to attend on Thursday because we will suspend today to resume on Thursday. So no need for show cause. No, because he committed to attend and he will also make his own revelations. Thank you for the clarification, Mr. Thank you. Chair. Senator Marcoleta is recognized. Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary Boying Remulla, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na USEC man lang ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG. Padulyon ngayon. Anyway, he will come back at 1:30 to 2, between 1:30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapani-paniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Ito po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? For the record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, he may not be credible again. Relative po yan eh. Kaya po, Wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Makikita naman po natin sa pagdaan in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba. Sila yung nakipag-unahan. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan.
Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 billion, million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Secretary Bunuan o kaya si Yusek Kati, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumobo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Halimbawa po, yung mga party list, Yusek Kati or Sec Bunuan, meron kayong code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are locating 160 billion per party list. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun? Sa party list, Your Honor. Yung regular po na congressman? The regular congressman, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po. Kasi 300 something congressmen eh. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Kaya nga po. So, tingnan po nyo yung lopsided. Tingnan po nyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula. Saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular 1 billion. Samantalang ang distrito po niya lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung Butante yata ron, 9,000 lang ang Butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po ninyo ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Yung pong code na 143, Yusek, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun?
sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Oh, natapos na po tayo doon. Sama-sama na po doon. Nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Ayun po yung... Mr. Bryce Hernandez, para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin eh. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo, sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan eh. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? Sa distrito mo lang, yung first engineering district. Mabilis pong computation siguro. More or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. Kasi yun lang po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang... Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina. Pwede mo bang ulitin? Ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sila? Si Kong Zaldi ko po. Hindi, sa Bulacan ang sinasabi ko eh. Nabanggit mo na si Saldi kanina. Isa mismong first engineering district ng Bulacan. Your Honor, ang kausap po, ang Congress po namin doon nung 2020-2025, si Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap eh. Kasangkot ka rin eh. Magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? alam ko po, 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Yung congressman po na, nung panahon pa yun, na 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25. Sino-sino sila? Yun pong sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yun, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng First Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang. Sila lang po ang congressman po namin. Ng First Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang gano'n po, nasa 15% po to 20%. Pero doon po pumapasok din yung nabanggit po ni Congressman Toby Chanco na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. 25% ng how much? Kung magbaba po siya Kanina sabi mo 3 billion, di ba? Opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million po, Your Honor. Sinabi mo na kanina, yung total sa First Engineering District, 2 billion pesos. 3 billion pesos kamo. Example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. For example, na 10 billion po. Pero ang magagastos, ang magagastos lang po talaga sa actual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po
Oh, I think matitira 7 billion. Yun po yung, doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. Oh, ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponents? Yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? 2.5 to 3 billion po, Your Honor. 2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Opo. Of 7 billion. Hindi po. To 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Your Honor, hindi po kasi, ano po, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget sa appropriation, for example po 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So that's 3 billion po, yun po yung proponent po. Sa buo. Opo, Your Honor. So yung proponents, 3 billion. Opo, in short, 30% po kung magkano po yung ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo merong congressman, tapos sinama mo si Saldico, tapos meron ka sinabi ritong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Magkakaiba po sila, hindi po sila pare-parehas. Kaya nga, ilagay mo na lang kamo. Sinabi mo nga 15 to 20% eh. O ilan sila? 3, 4, 5? Ilan ba? Tatlo, bali, regular na congressman po namin 3. Tapos may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po. Hindi lang po senador at party list. Kaya nga gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25, sinabi ko na sa iyo, ang napunta sa mga proponents lang. Para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bumabang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po approximately ang napupunta sa proponent po. Naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponents using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayon kukwentahin yun? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025, yung pinanalo nyo sa nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay? Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, 2.1 billion na yung inyong ipinatalo. Okay. Ngayon, sa proponent sabi mong ganyan, 3 billion. Opo, for example lang po yun. Saan yung 4 billion? Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na po? Kanina ayaw mo paliwanag ng detail. Ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Opo. Kahit pa paano natin kwentahin. Imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible. Habang nagtitingin siya, Mr. Chair, punta ko sa DBM. Mr. DBM, punta natin yung program na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWS ng program? Ba't napupunta? Para saan yun?
Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriations. Sino nagsasubmit? Ang agency, actually, sir, the agency ang nagre-request po. Sino nga ang agency? In this case, for flood control projects, then of course, the DPWH. Kaya Mr. nga, Chair. pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, who is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature, Pwede naman kasing wala na yung program eh. Yun ang ibig ko sabihin eh. yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission do sa sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We, being the NEP, rather the unprogrammed appropriations, Alam na is po standby namin fund. yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Ang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogrammed. Di ba? Yes. So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram eh, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, hindi ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the... Hindi nga, of course, the NEP pabayaan is mo being na yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito'y excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusob. Ito yung ipinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon na nasa NEP. The program, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because as the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents ito ang tina-target. Di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa... Yun nga yung hinahanap natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Sa Chair. isang araw, pumunta rito si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, isinegaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo. 2 probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico. Halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong Diskaya, merong kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala
na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang, ano ba? Yes. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating... We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson, Mr. Chair. We will advise Senator Marcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, alas 2 ngayong hapon, si Justice Secretary, kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. And they will definitely be back here by 2 o'clock. Sana makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent yung sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa'y napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung witness protection program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi kamukha na si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted. Senator Marcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits, the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh.
we're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doktrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po makompromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers, parang kailangan, gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano silang magiging independent kung lahat na lang ng ay pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think the. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. That all the questions or queries you want to have, Senator Marcoleta. Because if that's it, then we'll have to suspend this hearing and we'll have to resume by 2:00 this afternoon. Secretary Boying Remulla and Mr. Alcantara. Senator Pangilinan, you have the floor. Yes, thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon sa kanilang lahat. Ginoong, bakit Eric ang kapangalan mo riyan? Oo. Henry Alcantara. Kumusta na ang pakiramdam mo pagkatapos mong isiwalat yung katotohanan? May agam-agam. Takot po. Takot. Pero pakiramdam, gumaan ba kahit paano yung mga dala-dala mong saloobin? Opo. Okay. Sige. Nabanggit mo sa iyong sumpang salaysay no, na si Commissioner Lipana ng Commission on Audit lumapit sa iyo. Kailan yun? Hindi ko po maano yung exact date. Actually po, ang pagbibigay po ng listahan ay 1 year before the susunod pong taon. Yes. Kasi po, papasok po yun sa either NEP or hindi ko po alam kung sa bahay kang papasok. Normally po, ganun po, Your Honor. Yes. Kasi sabi, noong 2022, humingi sa akin ng listahan ng mga flood control project. Yes, Your Honor. Paano yun? Paano? Saan ka pinuntahan? Saan ka pinuntahan para... Minsan po sa office, minsan po naman sa Viber po. So, tinext ka at personal kang pinuntahan? Yes po. Noong 2022? Opo. Ito ang nakalagay. Paano niya... Ano sabi niya? Baka pwede pong mabigyan ko siya ng listing. Okay. Na kailangan po sa iba't ibang lugar na nasa kuha ko po. Okay. Hindi ka nagtaka kung bakit hinihingi niya yun? O alam mong contractor yung misis niya? At that time po, hindi ko pa po alam na contractor yung wife niya po. Yes. Hindi ko pa po kasi nami-meet po even before that time. So dahil doon sa pagpupulong na yun, nakadagdag ng 500 million, di ba? Noong 2023, tama? Opo, yun po yung lumabas. Yes. Opo, kasi nakatag po sa akin yung listing po. Okay. Yung nag-request po. So, pero noong 2024, may lumabas na naman. Yes po. 400 million naman. Yes, Your Honor. At doon ba sa 400 million na yun, ano yun, Viber na lang ang text sa'yo ni Commissioner Lipana? Lagi naman pong gano'n, Your Honor. Okay. Yung informal po, title, amount. Meron ka bang nakapreserve ng mga text message o disappearing message yun? Disappearing po, Your Honor. So 400 million noong 2024, hindi na kayo nagkita, text na lang? Hindi na po. Okay. Minsan lang po na papasyal siya sa office. Siguro po once or twice a year. Okay. Pag minsan po nagpapalop lang po ng status ng mga project. Ganun. At yung 2025, meron na naman, 500 million naman. Tama? Meron po, Lumabas Your na naman. Honor. Kasi po sa record ko. At yun din, hiniling din sa'yo via text. Opo, yes, Honor. So, ang total na hiningi niya 2023, 2024, 2025 ay 1.4 billion. Yes, Your Honor.
meron bang inabot sa'yo kapalit nitong insertions na ito? Wala po, Your Honor. Sa akin po kasi po, hindi ko na po alam kung saan niya po lalakarin yung ano na po yan. Okay. So, well, Mr. Chairman, he was I understand he was a incumbent commissioner ng Commission on Audit, di ba? Tama ba yun na yung palagay mo, yung Commission on Audit na commissioner lumalako ng flood control project sa inyo na sa district sa Bulacan? Tama ba yun sa palagay mo? Hindi po. Dahil kayo ay no-audit ng COA, hindi ba? Yes, Your Honor. Yes. So, paano magiging maayos ang audit kung merong hinihiling na proyekto sa inyo, hindi ba? Your Honor, yung hinihiling na po, yung listahan po, ano po? Yes, yes. Hindi po yung proyekto. Yung proyekto po, sila na po yung... Yes, pero dahil dun sa yung pakiwari, dahil nga nagpa-follow up siya sa iyo, taon-taon yun, di ba? Yes po, Your Honor. At merong lumalabas dun sa mga hinihingi niyang flood control ng mga listahan. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, at the right time, we should perhaps refer the matter of Commissioner Lipana's involvement based on the testimony of Engineer Alcantara to the Committee on Justice, because this looks like a impeachable offense, Mr. President, for the record. Committee on Justice of the Senate. Of the Senate. Your Honor. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Doon sa usapin ninyo ni Mr. Yusek Bernardo, sabi ninyo, merong noong number 11 ng iyong affidavit, noong 2024, kabuang pondo 3.3 billion na ipababa ni Yusek Bernardo sa aking muling nagpatuloy ang 25% proponent na bayad sa proponent ng mga proyektong ito. Sino yung mga proponent? Hindi po ako knowledgeable po. Basta siya lang po yung kausap ko, Your Honor. So ang sinabi lang sa'yo, yung 25% mapupunta sa mga proponent, pero hindi binanggit kung sino? Yes, Your Honor. So, iba pa itong 25% para kay Yusek Bernardo at mga proponent. Yung kay Zaldico naman na sinasabi mong 25%, hiwalay na mga proyekto yun. Hiwalay po, Your Honor. Okay, so may sariling mga proyekto na flood control si Yusek Bernardo na may 25% sa mga proponent. Meron din si Zaldico na separate na flood control projects din na mayroong 25%. Hindi ibig sabihin na may 25 si Bernardo, may 25. Iba yun. Yes, Your Honor. Magkahiwalay po. Okay, so maliwanag. Itong kay Yusek Bernardo na number 12, yung kay dating Senador Bong Revilla, sabi nyo, wala kang binanggit dito na kanino binigay. Meron kang binanggit na binigay sa bahay ni Bernardo o kaya sa Diamond Hotel, sa bahay ni... Dito wala. Kanino mo binigay yung 90 million ba? 25%. Lahat po yun kay Yusek Bernardo. So siya ang tumanggap. Yes, Honor. Okay. Hindi po siya. Your Honor, liwanagin ko lang po. Okay. Every time po kasi na kailangan na po dalhin, it's either po inuutos ko sa driver ko or may pagkakataon naman po na yung chief of staff ko inuutosan ko. Siya na po naghahanap ng driver. Papunta po doon sa kung saan po yung pag-usapang lugar. Your Honor. Okay. Malaking halaga ito total, no? Nakailang bigay ka direkta kay Yusek Bernardo at nakailang driver mo naman ang nag-deliver? Wala po akong direkta sa kanya. Okay. Kasi po, nangyayari po dyan, yung hindi naman po buwan lagi yan, Your Honor. May sinasabi ko nga po na may pauna, may pangkompleto po pag lumabas na po yung GAA. So nahahati po yung pagbibigay dyan, Your Honor. Pag po magdi-deliver, either po yung driver ko or minsan po yung chief of staff ko, pinahanap ko po ng magdadala. At dinadala sa iba-ibang lugar?
Yes, Your Honor. Hindi ko na po alam kung ano yung napagkasunduan ng lugar. So anong estima mo? Doon sa 3 taon, ilang beses kang nagdi-deliver? Senator Pangilinan, kindly wind Yes, up. yes. Your 5 minutes up. Yes. Sasagutin ko po, Your Honor. Go ahead, go ahead. Your Honor, iba-iba pong lugar ang pagkakaalam ko. Wala pong fix. Na nakakaalam po talaga yung... Yung number lang. Normally, sir, ano yan? Every week? No, Hindi sir. naman. Every Hindi month? naman po. Depende po kung naipon na po yung kabuuan para makompleto. Kaya malakihan, bultuhan, ano? Nahati po kasi sa dalawa, Your Honor. Okay. Okay. I Okay. will go Thank to you. my next round. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. Tanong ko lang po, one quick question for Engineer Alcantara. Engineer Alcantara, mga boss mo ba, wala kayong mga binibigay? Walang mga kickback? Wala kang pinapadala sa kanila? Puro lang ba sa mga politiko? At puro sa inyo lang? Up in the main office, wala kang requirement? Hindi ka nire-require? Walang hinihingi sa'yo sa main office? Wala po, Your Honor. Lahat po basta po yung funding ang pinag-usapan, nakapix na po sa ganon. Kay Yusek Bernardo ko lang po binibigay. Wala pong requirements po sa central office, Your Honor. Wala sa central office. Wala po, Your Walang mga komisyon. Wala po, Your Honor. So, pawang ang kadil mo lang dito yung mga politiko. Tama po ba? Saka si Yusek Bernardo po. Okay, alright. Let me shift now, Mr. Chair, to the Department of Budget and Management. Kasi dito po nagkakaproblema tayo dito yung insertion. Yusek Toledo, right? Okay. Alright. Yes, Mr. Chair. Can you explain to me, sir, dito po sa 2023 ang program appropriations sa NEP 588.16, House Bill number 8980, hindi rin nagbago, and then sa Senate Committee Report 588.16B. Pero pagdating sa GAA, umabot ng 807.16. Ano ho nangyari dito? Mr. Chair, that is basically an adjustment to the NEP, to the GAA. Kaya nga po, pero ibig sabihin, saan po nanggaling? Mr. Chair, in that case, we don't know where it came from, kung saan nanggaling po, kung yung insertion or adjustment made Kaya by nga, yung Congress. insertion saan nanggaling? Galing dito sa BICAM ba? Kasi from the Senate, yakit na po dito sa inyo, biglang lumobo ng palos 200 plus billion po ito noong 2023. Mr. Chair, that is as a result of the enrolled GAA na po before the President signs po. Doon namin Or nakikita na doon lang po po. ito tinago sa unprogram natin, appropriations? Sir, no, Mr. Chair, the unprogram is different from what is in the GAA already because the unprogram fund or appropriation is separate po siya. Yung nasa program po, yung changes po, yung changes po, that is from the NEP as versus the GAA. So you're saying that the program of appropriations, iba po ito sa CAA? Or is it part of the GAA? Part of the GAA po yung ina-approve ng Kongreso po yung kaya lang undefined po siya, program at saka unprogram. Okay, I understand. Now, tumaas po ng 10 purposes to 61 purposes ang unprogrammed appropriations natin. Bakit po nagkaganito? Mr. Chair, yan po yung problema po natin. As a matter of fact, yun ang concern namin as much as possible. Sana, hindi nagagalaw po yung ating nasa program. So what happened then is, ni-reallocate po yung ibang programa sa ibang projects or programs and then yung nilipat po sa unprogrammed appropriations. Kaya po lumaki yung unprogrammed appropriations from originally po, if you take a look at the 2025, yung NEP po lang po na proposed for unprogrammed appropriations, 158 billion. And nung lumabas na po yung GAA, balloon to 363.4 billion. So a difference of 204 billion, Mr. Chair. Alright. Kaya nga po, ang tanong ho natin, tapos kanina po, naalala ko, tinatanong po kayo kung meron pong DPWH po doon sa program ninyo. Sabi po ninyo, wala. Mr. Chair, when we submit the NEP, wala po talaga listahan po yung program appropriations, being it's a standby fine appropriation. So we will only know the listing or magkakaroon lang po yan ng identified projects when we receive
the projects or the requests from the different department and agencies. In this case, sa DPWH po for the flood control projects. Bakit hindi po sinama ito sa NEP? Bakit doon pa po sinama saan program sa UA? Hindi ba na-identify kaagad ito? Yes, Mr. Chair, that will probably the DPWH will answer that because hindi na po alam kasi we only receive what has been requested by the departments and agencies, Mr. Alright, Chair. my next question. Nakikialam daw po ang mga politiko pagdating po dito. Di po ba dapat executive level lang po ito? Walang pakialam po ang congressman o sinong Poncio Pilato na senador pagdating po dito sa mga program appropriations po ninyo? Because we're talking about the National Expenditure Program and should be prepared by the executive. Pero dito pa lang po sa NEP, nakakapasok na po yung mga request sa mga mambabatas natin, ng congressman natin, ng senador po natin, yung po sinasabi ng mga taga-DPWH. Yusek. Yes, you're right, Mr. Chair. Dapat po is the executive beyond Right. work. Pero I don't know the process now. I think nirelate na rin kanina earlier what has been the practice or being ginagawa po ng DPWH in terms of the proposed budget for DPWH. So you're saying naabutan mo na lang na ganito na yung practice, na nakikialam ang lawmakers dito pa lamang po sa paggawa ng NEP, ng Net Expenditure Program. Tama po ba? Am I correct? It's in the part of the DBM, Mr. Chair, sabi nga namin, kung walang request or is not part of the budget proposal, we will not evaluate. Since that is being proposed by the different departments and agencies, as far as DPWH is concerned, yun lang po ang naming basis to evaluate the proposal and of course, in the magiging NEP na po siya. Pero what is the practice? Pwede bang makialam ang mambabatas, congressman o senador sa preparation pa lang po ng NEP? Eh hindi pa naman po dumadaan ito po sa, di po ba, ang tamang proseso pag dumaan na po sa Congress, pag dumaan na sa Senate, doon pa lamang po, di ba? Kailangan namin ng ganito, DBM, kasi yung constituents namin, pag sinabi po sa Congress, sinabi ng Senate, nationwide kami, kailangan namin ng ganito. But how come, sa NEP pa lang, preparations, meron ng